Ito po ay para maisalaysay nila yung kanilang sitwasyon at yung mga pinagdaanan nila na nagtulak para sa kanilang paninirahan o current na paninirahan sa container vans, no? Ang mga kasama po natin dito ay si Devon, si Kuya Justin, and si Jerry. At sila po yung magkikwento, magsasalaysay ng kanilang mga karanasan, no? Andito rin po ang ating chairperson ng Migrant Aotearoa, New Zealand na si Mikey Santos. And kasama din natin na magsasalita mamaya ay si Ate Josie, si Josie Pinkihan from Migrant International, no? Bale po, yung mga manggagawa po natin ay isa-isang magkikwento ng kanilang karanasan mula pa, bago pa sila makarating dito sa New Zealand. So mula Philippines at yung mga sequence ng mga pangyayari na nagtulak sa kanila, no, sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, no. So ngayon po ay binibigay ko na yung loko-lokohin. Actually dito, tumayo ako na parang sumbungan na itong mga to eh. Itong nasa kaliwa ko eh. Bago ako napunta sa kumpanya na pinasukan ko sa Stone Paving, nang galing ako sa Saudi. Sa Saudi, nagtrabaho ako bilang isang site supervisor ng isang passage work. Actually, nasa Saudi pa lang kami, nag-uusap na kami ng employer na ito eh. Na kung sakali umuwi ako noong 2021 sa Pilipinas, nasa Saudi, nag-uusap kami na pwede ba ako makasingit dyan sa New Zealand. Nagsasabi ng mga unang panahon na, oo, pwede, ganyan, pwede. Tapos dumating ang time na parang nag-for good din na rin ako sa Pilipinas. Pero sa kasamaang palad, nasira din ako sa pamilya ko. Kaya kahit na-stress ako sa Pilipinas, mas minabuti ko pumunta ng New Zealand para na magtrabaho dapat dito. O totoo yan na sinasabi ng employer ko na as magre-rescission dito, na totoo yan na sinabi ko yan, na makarating lang ako dyan, walang problema. Nag-uusap kami niya kasi yan ang ibinabato ng employer ko sa akin ngayon na pinilit ko daw ako makarating dito. Pero ang iano ko naman yan, oo, nakarating ako dito, nagkaroon ako ng pagkakataon makapag-apply sa Labor's NC company na nag-trade test ako as aluminum welder sa company na yon. Tapos instead na mag-trade test nga ako, binayaran pa ako ng $50 sa 2 oras kong pagtatrabaho sa kanila dahil natuwa din ang employer na yon. Pero nung sabihan ng employer na i-hire kita, kakausapin mo yung Filipino boss mo na si Mel Escobar, o isa lang pinakinggan ko, uwi ako sa bahay namin, pero pagkalipas ng 2 araw, sinabi ng employer ko na hindi ka makakapasok doon dahil hindi accredited yung company na yon. Kung paano tayo napunta ng New Zealand muna ha? Kung paano ka nakapunta ng New Zealand? paano po kayo nakapunta sa New Zealand? Kailan ka dumating sa New Zealand? Ayan, dumating ako na February 7. Tapos March 15, nag-trade test ako. Kaya ba nagtatrabaho ka naman pagdating? February 7, dumating ako, is talagang totally, walang trabaho itong mga to. So, nung dumating po kayo dito sa New Zealand, nakita niyo na po yung mga kababayan natin dito na wala po siya. Walang trabaho yan, nung dumating ako. Nung wala po siya ng trabaho, kasi po sa New Zealand po may guaranteed hours po na nakalagay sa kontrata nila, no? May trabaho ka o wala, dapat sumasahod. Sumasahod po ba kayo noon? Wala. Hindi sumasahod. So, pagdating niyo po dito, problema na ang nahanap sa kanila. Ay, problema talaga. Wala, nasa kontrata namin yan, 30 hours guaranteed. Hindi binibigay. Hindi binibigay yan. As in, wala talaga. Kahit na isa. Yung pagdating niyo po dito, hindi ba po kayo nakarating, hindi ba po sila nakatira sa container van? Hindi. Saan po sila nakatira at that time? Nasa bahay yan, nasa bahay yan sila. Doon sa bahay, na inuupahan, ang bayad ng bahay ay 600. Ito, 600. Yung buong bahay po yun? Oo. Nandun ang asawa ng employer nakatira. May dalawang naninirahan dito na nagbabayad ng tag 200. Kasama niyo po yung employer sa bahay? No, ang asawa. Ang asawa. Yung 600 po ay kada linggo? No. Upa sa bahay. Upa sa buong bahay yan. Okay. 600. Pero, Sinisingil po sa kanila. ang isang kwarto doon nakatira yung 6 namin na kasamahan na nagbabayad ng tag 150 per head. Pero
Pero, 150 times 6. pero, sa double deck nakatira. Oh. 900 yung total. So, ibig sabihin, 900 ang upa sa isang kwarto pa lang, kaya may nakatira doon na anim na trabahante namin, nabayad na ng 900 yun sa isang kwarto pa lang. Paano pa itong dalawang kwarto na binabayaran ng tag 200? Di, magkano na? 1,300. Oh, magkano mo pa ng bahay? 600. 600. So, O, ibig sabihin, sa bahay pa lang, kumikita ng employer namin. parang kayo po nagbabayad ng... sobra-sobra pa. Kayo nagbabayad ng upa nila. Sobra-sobra pa. Oo, nako. Sige. Oh. Ka Justin, nung pagdating niyo po na hindi tuloy-tuloy yung sahod nila at saka trabaho, kailan po nangyari yung lalong sumadsad yung sitwasyon? Mahaba pa kasi bago siya. Pakikwento po. Kasi bago talaga mangyari ito, ako, bilang isang nag-handle ako ng trabaho, nagkaroon kami ng project na 6th floor, at may engineer naman talaga kami sa mga time na yan. May dalawang engineer kami na dinadahilan recession. Pero mapalad kami, may dalawang engineer kami sa katayuan ni Engineer Joe, Engineer Jean, General Joe sa pangalan niya, taga Kapampangan, tapos si Engineer Marlon, na naghakot sa amin ng trabaho during that recession. Ngayon, sa recession na yan, ayan sa mga trabaho na yan, yan yung company, Simonite, Alipro, Panilab, Siarcom, Rado. Malalaking company yan dito na kinukuhanan ng trabaho namin sa katayuan ni Engineer Joe na siya yung nakikipag-communicate doon. Bali po kay Jam, no, tsaka kay Michelle, kay Matt, ang Stone Paving po ay isa sa, yung employer po nila, Stone Paving Limited, ay isang contractor ng malaki pang mga construction company. Sinasubcon sila. Kung baga meron silang specific na ginagawa doon. Ano po ba, po semento? Hindi. Mga ano po ba ginagawa nyo? Kasi nung dumating ako, stone paving, ang nature ng trabaho nila is stone paving. Sabi nga, sa mga bato, sa mga bricks, sa mga pathway, yung ganyan. Pero nung dumating ako noong February 7, tapos nag-third test ako ng March 15 na yan, nag-request ako sa employer namin na, kasi ang nature ng trabaho ko is aluminum. Sabi ko, kumuha kayo ng ng passage work. Kasi sa New Zealand, sabi ko nga, kasi may mga kasamahan ako ng mga site supervisor din na galing kami ng Riyadh. Sabi nila, ASPA, pag nakarating ka sa New Zealand, i-ano mo sa employer nyo ang cladding. Kasi well known dito ang cladding. So, sinabi ko sa engineer ko yan, at nag-market naman ang engineer namin. Na yun, nakakuha kami sa Simonite, sa Alipro, at saka sa Panilab. Justin, nung may mga, this is very important to, nung may mga kliyente po yung Stone Paving, ikaw Jeffrey, nung may mga kliyente kayo, kumpleto ba yung sahod mo? Hindi po. Hindi na po. Kumpleto ba sahod mo? Hindi, actually hindi. Hindi. So kahit po, ito yung ebidensya natin, na kasi napaka-importante mo itong book natin, no? Opo. Hindi ibig sabihin na ang nadahilan employer humina yung business. Hindi. Kahit nung marami siyang kliyente, hindi tuloy-tuloy at hindi kompleto. Dalawa yan, ha? Hindi kompleto, incomplete, at hindi tuloy-tuloy. Inconsistent ang pasahod po sa mga kababayan natin. Tuloy ka dyan. Ipapaliwanag ko. Tama. Sige, regard doon sa kulang na sahod, isasabi ko. Sa kulang na sahod, dahil ako nagdadala ng trabaho, alam ko yung ilinilista doon sa timesheet namin, na 53 hours. A week. A week. Oh, pero pagdadating doon sa payslip, 45 hours. Nagtatanong ang tao. Putol na. Oo. Putol na. Nabawasan na ng 8 hours. Tapos magtatanong ang tao, bakit kulang ang sahod ko? Bakit? Anong sagot po nung employer pag tinanong niyo po na bakit kulang po yung sahod ka, Justin? Okay. Ang sagot ng employer namin yan, sasabihin, Utoy, ano yung nirereklamo mo? Kuya, magtatanong lang sana ako, kulang ang sahod ko eh. Ganito. Utoy, di magandang tanong yan. Sinasagot ng employee, saan man kami magtatanong? Alangan may tanong namin doon sa kapitbahay, ikaw man ang nagdala sa amin papunta dito. Jerry, pag nagtatanong ka ba, totoo yung sabi nung dating pag-usap natin na pag nagtanong ka about sweldo, hindi Totoo sinasagot yan. tama, may pananakot. Totoo yan. Ano pong sinasabi Ano sa siya sabi? Ang bawal. Sabi ko nakatip ako sa kanya na Alam mo lang, kasi magtanong. ito eh. Sabi ko, Ito lang yan. Kuya, Ito bakit lang yan.
bakit kulang yung oras ko? Sabi niya sa akin, hindi maganda yung tanong mo sa akin. Sabi niya. At saka kung ano ang pumasok sa ATM nyo, makontento na kayo. Kaya Yun. Pilipinas, Pilipinas, magkano lang sinesildo nyo? 700 lang. Habang naririnig ko yan eh. Tapos nagsasabi hindi kayo karapat dapat dito pasweldohin ng 29.66 kasi doon sa Pilipinas kumuti lang kayo at saka dito mag-isco lang kayo. Justin na lang, kung kompleto po yung, kung doon po sa mga tao, nakakatuwa pa natin na mayroong dagdag bawas na ganap. Para lang po sa mga kababayan sa Pilipinas, how many New Zealand dollars po yung nabawas? 200, 300, mga magkano po? 300, Isang araw. Isang, 220. 220. Ang 220 po per week po yan. Bali nababawasan po sila na almost sa 220 per week. 103.5. So almost 7,000 a week yung nababawas sa kanila. Ah. Hindi binibigay ng employer. Ano? So kung linggo po kasi ang pasok dito, kung meron po silang nangyayaring dagdag bawas sa sahod nila 200 a week, isang buwan po 800 po yun. Napakalaking pera po noon. Apo. At sige ka Justin, tuloy-tuloy. Bukod sa hindi tuloy, nung una, nandun ka na may mga kliyente pa kayo, no? At malaking mga kliyente to. Kumikita po ba yung employer niyo at that time? Kumikita yan. Totoo yan. Kasi sa isang project pa lang sa amin, yung sa kinalalagyan ko project eh, nag-i-invoice ang employer namin ng 21 to 25,000 eh. A week. A week ka? Oo. Magkano babayaran sa tao? Nasa 10,000 lang. Kabig talaga. Oo, Kumikita kabig. talaga. Kabig. So, hindi we dispute, no, pinabubulaan natin mga kasama, yung sinasabi ng employer, na ako ay biktima lamang I'm one of the victims of this bad economic time recession, kaya hindi ko sila nabayaran. Na ang katotohanan mga kababayan ay, mula pa simula, kulang at hindi tuloy-tuloy yung pasahod. At kahit nung kumakabig siya ng daan-daang libong kita, hindi niya pinapasahod yung mga kababayan natin. Ayun po yung katotohanan nun. Ang pinaka-importante po dito matumbok ay hindi tama, kulang at di tuloy-tuloy yung pasahod from the get-go, mula pa nung simula. At pinabubulaan namin yan in the highest level na ay hindi. Talagang nalugi lang ako, kumina ang business, nagsarado ako at pinabayaan natin yung mga kababayan natin. Eugene. Hindi totoo eh, na nalugi siya. Meron yung Bali po doon sa engagement ng Migrante Aotearoa New Zealand sa mga manggagawa natin since last week, no, napag-alaman din po, based doon sa mga naikwento sa amin, napag-alaman din po namin na yung pag-exploit sa kanila ay nagsimula na since nung nasa Philippines pa rin po sila, no. So, gusto ko lang pong i-request kay Kuya Jerry kung pwede niyang isalaysay ulit kung paano pa nagsimula yung pagpunta mo rito. Ano ba ang mga ni-request sa iyo na kabayaran or paano nagsimula yung pag-a-apply mo dito sa New Zealand, Kuya Jerry? Actually, nung unang niyan, wala talaga kaming babayaran na payment papunta dito. Tapos nung bandang uli, na-extend yung pag-alis namin, yun na, na siya na pwede na kayo mangutang. Mag-ano kami sa mga bangko. Lending. Oo, mga lending, mangungutang na kami. Kasi tutusin sinabi namin na wala kaming mga pera. Kasi dito sa New Zealand, bawi yan. Bariya lang yan dito sa New Zealand. So Kuya, magkano yung inutang nyo sa Pinas para makarating dito? At magkano yung pinapabayad niya sa inyo? Magkano mo yung sisingit? Magkano yung sinisingil? Kay Justin tsaka kay Jerry, Sisa, kay Jerry, magkano siningil sa'yo yung employer mo para 370 yung sinisingil niya. 370, ano po? 370,000? Pero Philippine nakapagbayad money. ka lang sa ng ano. 370,000 pesos. Pero hindi ko na ibigay yun sa kanya. Kasi Pati yung papel. Sige, kwento lang po, Kuya. Kwento lang po. Kasi wala naman kami pera na ganung halaga, saka hindi naman kami nakapag-loan hindi naman kami pinayagan sa na mag-loan kami na ganung kalaking halaga. Kasi in-offer lang sa amin is 150. Tapos sinabihan ko siya, antes ko kunin yung pera na 150 lang ang ipinapautang sa akin. Tapos nag-okay naman siya, sabi niya okay na yan. Tapos babayaran nyo na lang dito yung kulang. Sila pag dito na kayo. Okay. So, ang sinisingil po sa inyo, tama po ba yung term placement fee? Tama po ba? Yung sinisingil sa inyong placement fee ng inyong employer na si Mel Escobar
ay originally 350,000. 370,000. 370. Pero hindi po kayo nakautang ng 370,000 dahil ang kaya lang po na pwedeng ibigay sa inyo ng lending company ay 150,000. Noong kinuwento nyo ito kay Mel Escobar, sinabi niya, di bale, okay lang, bayaran nyo na lang dito. So, ibig sabihin po ba, kuya, may kaltas yung sahod ninyo? Yun, totoo yan. May kaldas to. Hindi, ang ano niya, binibigay sa amin ng sweldo namin, susulit may sweldo kami, tapos sasabihin niya, o buwanan ng pagbabayad namin ng kulang, o sabihin isang buwan, $300. Ganun. Okay. So, dahil hindi kayo nakapagbigay ng 370, dito nyo na Dito binabayaran. na namin binabayaran. So, magkano po yung pinakamalaking binayaran nyo sa kanya? Magkano? Yun lang, buwan-buwan lang kami nagbabayad sa kanya ng $300. $300. Okay, may kaltas. Kuya, mayroon ding nakapagkwento sa amin na doon sa kontrata nyo, supposedly, dapat nababayaran kayo ng 350 na one-off na ayuda, hindi sapat. Hindi siya sapat. At budget para sa ayuda sa OFW, wag bawasan. Wag bawasan. Dagdagan, wag bawasan. Dagdagan, wag bawasan. Okay. So, increase not decrease. Merong pangloloko, classified human trafficking po yan based on New Zealand settings. Or any settings. Yan po yung malalim po dito eh. At yan po yung tinutulan ngayon ng migrante dito sa New Zealand. Hindi po yan dapat nangyayari. Tinutulan po natin yan. Kinokondem po natin yan. Kasi dumadami po sila. At kawawa po yung mga kababayan po natin dito. Totoo. kaya nga po ang tinutulak naming panawagan ay bukod pa po sa panagutin yung mga dodgy, mga mapangsamantalang mga recruitment agencies at mga visa agents no sa New Zealand and sa Philippines no. Pinapanawagan din po namin yung ayuda sa mga exploited na migrant workers no. And ayuda rin sa mga pamilya nila na naiwan sa Philippines no. Ang mga manggagawa po natin dito ay nakatanggap naman na sila ng one-off. Teka, kapos pa Tapos pa, one-off na 350 New Zealand dollars mula sa Polo, no? Pero dahil narinig nyo naman po ang mga sitwasyon ng ating mga kababayan, yung 350 po ay unang-una kulang at hindi makatotohanan. Yung 350 po ay kulang din sa pagpapadala nila sa Pilipinas, no? Kaya papanawagan namin ay dagdagan ang ayuda at gawing regular yung ayuda, huwag lang gawing one-off. At the same time, bigyan din ng ayuda yung mga pamilya nila sa Pilipinas habang naghahanap sila ng hanap buhay dito. Michelle and Job, kaibigan naman natin, ano? Si New Zealand Polo Labor Attaché Angel Borja. Pero totoo ang sabi ni Eugene, kasi ang upa dito, 150, 180, 200 a week na. So 2 linggo pa lang tumba na yung 350 mo sa pagkain pa. Maliit talaga yung 350 na ayuda ng Polo. Dati 1,000 yan, naging 350. Hindi naman kami binibigyan ng explanation. Siguro naman, may karapatan kaming malaman ba't yung 1,000 dati naging 350, ano? So, nananawagan pa rin kami sa embassy ng New Zealand dito sa embassy ng Pilipinas sa New Zealand at yung Polo din sa New Zealand na magbigay pa ng ayuda at lalang-lalo na po yung pamilya po nila sa Pilipinas. Kaya nanawagan kami sa OWA po sa DMWB, kaya andyan po si kasamang Josie na tutulong. Doon po, Ate Josie, ano po ba makukuha po natin anong tulong, ano po ba pwede natin gawin para mabigyan naman natin? Kasi dalawang problema dito eh. Hirap yung kababayan natin sa New Zealand, pero hirap din po yung pamilya po nila dyan sa Pilipinas. Ate Josie. Ganito, pwede nating, kailangan makausap natin yung mga family members nyo. Kung malalayo sila, depende sa lugar, i-contact nila sa Visayas, meron tayong migrante Visayas. Pwede silang dumulong sa DMW doon. Pero yung mga malalapit dito sa NCR, pwede nating ilapit, samahan sila sa DMW office dito sa Manila. Pero importante yung places kasi hindi naman kami yung concerned mismo. So tutulungan lang natin, sasamahan natin sila. Baka sila yung mag-fill up kasi gagawa kasi ng salaysay. Kailangan ng detalye nyo dyan, anong nangyari, tapos yung mga contact numbers nyo. At yun, yung pinaka-importante yung salaysay.
Tapos, yun, ilalapit natin sa DMW. At syempre, dahil nga sa may problema tayo sa pagbabayad nyo sa agency, ay idudulog din natin paano ipupush natin na kailangan ma-investigate yung mga yung kaso nyo doon sa agency. At syempre, unang-una, kung kitang-kita naman na lumabag sila ng policy ng employment, eh sampahan ng kaso doon dito sa Pilipinas. At saka syempre, yung sa tulong naman nyo dyan, masampahan din ng kaso yung counterparty na dyan. So, importante po, yung contact number ng mga pamilya nyo para namin makausap mismo. At syempre, tutulong din kayo na mag-explain kasi baka kung tatawag kami bigla na hindi naman nila alam yung nangyari, baka sabihin, scammer kami. No? So, yun po. Ang kailangan, dalawahan tayong kukontak sa pamilya nyo para ipaliwanag ano yung mangyayari. Bale, dagdag lang na context dyan mga kasama, no? Noong nakausap po natin ng mga manggagawa last Saturday, no, naipaliwanag na rin naman namin yung partnership ng Migrante Aotearoa at Migrante International sa paghingi ng contact details sa mga pamilya nila. And lahat naman po sila, lahat ng mga manggagawa natin dito at yung mga manggagawa na wala dito sa screen, no, ay nagbigay ng consent na ibahagi, i-share yung contact details sa mga manggagawa. Actually, nasa Migrante International na yung contact details, no? At handa naman ang mga manggagawa natin and yung families nila to be contacted ng Migrante International. So maganda pong masabihin, makausap nyo na yung mga pamilya nyo na merong tatawag mula sa Migrante International. Magpapakilala rin po kami para rin hindi sila magtakot. Nagawa na po natin yan nung itong last year at saka this year sa nung ELE. sinulog ng sa New Zealand din yung sa ELE workers. Natulungan samahan natin yung ibang mga pumunta rito at kasalukuyan meron pa tayong ina-assist na iba pang hindi pa nakakuha. Michelle Job, nagawa natin ito may presidente. Tama si Ate Josie, no? Yung bumagsak yung isa sa mga laking kumpanya dito na 500 mga kababayan natin na walang ng trabaho in one go. Nakakuha tayo ng ayuda para sa mga pamilya, hindi lang dito. Kasi nakuha ni Jerry 350, yung mga ELE 1,000. Siguro Michelle, pag kinontak niyo yung embassy dito at yung Polo, pakitanong na din, ano naman tayo, I'm sure these are good people naman din, no? Pero magkaroon sana ng paliwanag bakit lumiit. Dati 1,000, naging 350. Tapos hindi bang transfer, cash pa binibigay, ano? Mas maganda makapagbigay sila ng paliwanag. Karapatan lang, dapat lang na magbigay sila ng paliwanag. Pangalawa, nung December nga 2023, guys, no, nakakuha tayo ng ayuda sa mga pamilya sa Pilipinas. Lumapit tayo sa OWA sa tulong ng ating mga kapatid dyan sa Migrante Pinas. At sinamahan yung mga, nakakuha po sila, magkano Ate Josie? 30, magkano nakuha sa Pilipinas? 33, yung iba 33. O, 30,000. Pero Oo. paliwanag lang sa pamilya natin at sa inyo na hindi mabilisan. Oh. Kahit sinabing 2 to 3 months, kadalasan po yung sa experience natin, umabot pa ng more than 3 months. 3 months. Kasi daming mga documents na hinihingi. Mahirap po talaga manghingi ng pera ngayon. Nagnanakawan dyan eh. Nag-aaway na nga sila dyan sa nakawan eh. Mahirap talaga manghingi ng pera. Mahirap manghingi ng pera ngayon dahil sila mismo nag-aaway dahil sa pera eh. Okay, Eugene. Bale Pero po, sila madaling makakuha ng pera eh. Tayo, ang hirap. bale po na kumukuha tayo ng aral at leksyon sa karanasan natin sa pag-extend ng tulong sa ELE workers last December, no? Dahil kaya naman palang manghingi ng ayuda. Actually, to be very exact, no, ang nakuha pong ayuda ng 500 plus na mga manggagawa ng ELE ay 1,250 per worker. NZD na? NZD. New Zealand dollars yun. 1,250 per worker yun. No? Sa kanila lumit na. Lumiit sa kanila, 350, nakakash pa. At napatunayan din ng Migrante International na based sa Manila na kaya pala din humingi ng ayuda para sa mga pamilya ng mga manggagawa. Sa makatuwid,
mayroon tayong pera. Meron. May pera Merong na pondo. kailangan May pondo i-maximize ng mga manggagawang Pilipino, ng mga OFWs na humaharap sa mga ganitong klaseng sitwasyon at problema. So, kailangan kolektibo ay manawagan sa agarang ayuda, no? At nasabi ko kanina, hindi lang ako migrante volunteer. Migrant Action Trust din po ako. So, balik, kami po ay naka-base dito sa New Zealand na non-profit organization. So, sila po, mga manggagawa natin, ay may mga kasangga dito at collectively nananawagan kami ng ayuda. Ayuda po talaga ang kailangan. Gutom po dito, gutom din po yung pamilya sa Pilipinas. Sige, sama Justin. Justin. May tanong po ba kayo kay Justin po o kay Jerry, Michelle o Si Joe? Devon, So, ayan. kay Devon pala. Sorry Devon, tsaka sa dulo, di kita. Sir Mikey, ang tanong ko lang ay ilan po yung so far na Filipinos na affected katulad po na may sitwasyon ni Dusi. Sir Jerry, Justin at ni Devon? Ilang ka Justin? Ito, ganito. Bago kami mag-complain, 8. Mayroon unang nag-complain sa amin na 2. Sa company din na yun na Stone Paving. So, sa 8 kami na nag-complain, nag-10 na. Mas umabot pa sa amin 2, naging 12 na. So, total 12. Total po 12. Bale, Total 12 po lahat. Apo. Bale, 12 kami na naka-complain nito. Masama lang, nakakalungkot lang na itong isang ito, hanggang ngayon, hindi umusad yung kaso, mauuwi na lang. Pero walang ginawang aksyon, hindi ko lang kung nakahingi ng tulong, pero humingi din ito ng tulong, gumastos na rin ito ng pera niya na pagkano, pero masakit lang na kumbaga nagkaroon ng kaso, tapos ang kaduluduluhan is wala pinapuntahan. Baka, Hindi, tanong natin si Max. Kuya Max, Devon. pakalipat kay Devon. Devon, Ito na. ano ba yung gusto natin malaman? Kasi ano bang similar ba yung nangyari sa'yo o iba pa? At may Parehas. kwento? Kailan ka dumating sa New Zealand? Dumating po ako dito sa New Zealand noong July 7 po, 2023. Dalawa po kaming unang empleyado ng Stone Paving. Si Julius Iago, yung kasama ko, dalawa kami. Nagtrabaho kami kay Mel noong July 19. Yung unang dating namin dito, 2 weeks, wala kaming trabaho noon. Pinagtrabaho kayo Tapos, ng bahay niya. pinagtrabaho kami sa sleep out kami nag-build nun. Nung sleep out niya sa likod ng bahay niya. Walang bayan. Yung cabin sa likod? Walang bayad yun. Hindi kami binabayaran nung Sabado-Linggo. Tapos nung natapos namin gawin yung sleep out na yun, pinaupahan niya sa amin ng 150 each, 4 kami. 4 kami sa kwarto na yun, walang privacy. Parang sabi ko, hindi ata tama. Yung ginawa niyong sleep out, kayo din ang pinasingil at tuwira? Opo. Sila, Bakit? doon din sila tumira. 150 po bawat isa sa amin. 150 a week. Isang kwarto kayo, isang tao, 150. So kumakabig siya ng 600 dun sa kwarto na yon. Opo. 600 times 34 yun. Yung mga kasama ko po, panay sila reklamo, ganito, hindi na tatama yung ginagawa ng employer natin. Dumating yung time na nagsalita po ako na sinabi ko lang na, kuya, hindi na tama ata yung ginagawa mo sa amin. Yun, nagalit na po siya sa akin. Tapos tinerminate niya na po ako. Noong October 28, tinerminate niya po ako straight away doon sa messenger, tanggal ka na dahil puro ka reklamo. Siya ng meeting, nagpa-meeting siya sa amin kung bakit daw ako nagre-reklamo. Sinabi ko, hindi ako masaya doon sa tinitirahan namin dahil walang privacy, hindi ako makatulog ka Tapos sinabi niya sa akin na, ano ka pala, market ka pala, sabi niya. O sige, maghanap ka na ng bahay mo. Nalilipatan. Tapos pagkalipat ko po nung October 28 na po na yun, yung 2023, kinagabihan po, sinabi ko po sa kanya, parang binigyan mo lang kami ng problema dito. Hindi naman ganito yung mga sinabi mo sa amin noon bago kami pumunta dito. Tapos straight away, tanggal na ako. Fired ka na. Tapos pinalayas ka bigla, siyempre. Ito ka nakatira sa kanila. Naghanap na po ako ng bahay na lilipatan noon. Kala ko tuloy-tuloy yung trabaho namin. Tapos, nung kinagabihan na yun, sabi niya, tanggal na. Wala mong reklamo.
Anong araw mismo yun? Anong date yun, Pogi? October 28 po ako umalis ng bahay. October 28. Itong kamakailan lang. Hindi, nung last year. Last year ka pa determinate, yun ang nakikita. Naku. Opo. Tapos nag-exploit, file po ako ng exploitation sa sa MBIE. Na-release yung exploitation ko nung Anong buwan? nung December 6, 2023. Ang 3 buwan po akong walang trabaho, nagkikitira lang ako dun sa kasama namin sa trabaho. Tinawili. 3 months akong walang trabaho. Hindi pambili ng sabon, wala. Pagkain, kaya one day, one eat lang ako. 3 buwan po kayo walang trabaho. Tapos anong buwan po kayo nakitrabaho tsaka sino po yung employer? Si Mel Escobar, yung Eastern Paving pa rin. Asal paving pa rin. Tinanggal niya po ako, wala po akong trabaho nun. Wala. Teka, nagkaroon ka ng mga exploitation na visa. Opo. Hindi may open work visa ka. Nakapagtrabaho ka ba ng Pogi? Eventually, later on. Hindi, wala. Wala na nakakuha ng visa ng mga exploitation, hindi ka nakapagtrabaho. Hindi. Nakapagtrabaho ako nung January na. Ano saan ka nagtrabaho? Sa Maze Landscape hanggang ngayon, dyan pa rin po ako. Okay. Okay, job, yung, Devon, dun sa visa mo, yung nagtrabaho ka kami Escobar. Sa visa, magkano nakalagay na sa akin? 29.66, tapos median yung wage. binibigay niya lang sa amin, 25, ginawa niya kaming 25, dalawa kami, Julius, yung masabay ko. Binawasan niya yung sahod namin. So job sa kontrata, sa visa, kasi ang visa naman nakakabit yan sa kontrata, nakalagay sa visa nila is 29.66, yan yung median wage before sa New Zealand. Ayun din nakalagay sa kontrata nila. Okay. Tanong na po muna. May mga katanungan pa po ba? Ako po yata yung pinakamalaking, Job, again, the job, no, Michelle, no, in context, we are glad na in solidarity, we have a member of the parliament here, congressman o MP, nandito sa loob ng kwarto na to, in solidarity, in support sa kanila, no. Matagal na tumutulong dito sa mga migranteng Pilipino, si kasamang Phil Twyford. If you go to Google later on, si Phil Twyford ay matagal nang kasamahan natin yan sa mga laban ng problema ng migranteng Pilipino dito sa New Zealand. As a matter of fact, may isang Pilipino dati before na for deportation na natulungan tayo ni Phil Twyford doon. So ang mga Kiwis dito, hindi lang Pilipino, all of us here are in solidarity and working together already. But doesn't mean na huwag natin huwag natin na hubaran yung gusto ng makakuha ng hustisya ng mga kababayan natin at maibalik yung mga entitlement nila, sweldo, 'di ba? Karapatan nila yun eh. Sweldo, yung final pay nila at yung mga binayad nila na dapat walang placement, makuha nila. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi sila kumakain ng noodles ngayon, kumakain na sila ngayon ng delata, hindi natin tayo manghingi ng katarungan. Katarungan, ibigay yung mga inutang sa kanila at hindi binibigay ng sahod, mga utang na sahod. At syempre, dapat mag-activate yung pinapangakong tulong lagi ng gobyerno sa mga kababayan natin pag nangangampanya. Ito na yung panahon na ipakita nila na nagmamalasakit sila sa mga kababayan natin at sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Itanong si Michelle. Go ahead, Michelle. Ikaw Apo, ilinaw ko lang po, pasensya na kung nabanggit. Pero ang tama po bang sabihin na arbitrary termination yung dahilan kung bakit po sila nawalan ng trabaho? At pareho-pareho po ba sila ng dahilan kung bakit nawalan ng trabaho or iba-iba po? Pari-parihas. meron bang sinabing you're fired, iba naman umalis lang, o Hindi, yung sarado hindi. na? O Justin, Sige, ako sasagot dyan. Yung sa akin, part yung sa akin. ikaw pinay ka. So, arbitrary kay Devon. Yung sa Ikaw, akin po, Justin. tinanggal po ako nun. Sinabi sa'yo, you're fired. Terminate. Opo. Kaya nagreklamo ako sa Housing. sa IRA, sa Employment Relations Authority ng New Zealand. Dahil sa ko sana yung unjustified dismissal ko. Sino gumahandle ng kaso mo po? Si Sir Adol Manigsaka. Si Adolf, Manigtsaka, Atty. Adolf. Ang sagot ni Kuya Justin. Justin, ikaw ba? Pinayar ka ba? Nag-resign ka ba? It varies kasi, Michelle, no? Go ahead, Justin. Ako, kaya ako nawala ng trabaho. Doon kasi, ako pumapasok na taga-booking ba?
against ako sa employer namin, sa pinaggagawa na kalukuhan ng employer namin, kinukontra ko. Siya yung tumutulong sa kanila. Kagaya ng pagpapasok, halimbawa, pagpapasok ng pera niya sa ATM ng isang taong ito. Pinasukan ng pera ang ATM, tapos, Kinukuha. Kinukuha ulit. tapos, ipapasok sa ATM, tapos withdrawin itong taong ito, tapos example is $1,100 ang sahod. Ibabalik dun sa employer ang 600, sa sumahod ang 500. Kaya kami nawawalan ng trabaho kasi nung madiscover ko yan, kinontra ko yan. Sinasabihan ko yan ng employer namin na wag mong gagawin yan sa mga tao na yan. Di ka ba naaawa? May pamilya sa Pilipinas yan na naghihintay. Na makikita ko na nagbibidyo ko yung mag-asawa, sasabihin ng nasa Pilipinas, pa, kailan ka sa amin magpapadala? Yung 500 na napunta sa tao, kinaltas na nga ang 150, pambayad pa sa bahay, di ba kano natitira? 350. Yung tao na yan makakain, magbabayad ng gas, ipapadala na yung magkano na lang sa Pilipinas? $200. Ako nasaktan ako niyan. Kaya kinontra ko yan sa bakit ganon? Bakit yan? Sahod na lang dapat ng tao na yan. Bakit mo pa kukunin? Anong rason? Pag kinausap mo ng ganon sabagay, kaming dalawa lang ang nag-uusap, kasi nagwa-one meeting kami niyan ng employer Nasasabihin ko na, wag mong gagawin yan sa employee natin. Kasi may mga pamilya yan. Pero anong sasagot sa akin ng employer ko? Justin, business is my business. Sabi ko, sige, sa inyong business mo, na pag dumating na mapuno ako, ayaw ko kung saan tayo magkikita. Alam nyo, sabi sa akin yan, Justin, pag ginipit mo ako dito na sa New Zealand, gigipitin ko, pati pamilya mo, isasama ko mga anak mo. Totoo ba, tama ba sabihin ng employer sa employee na? Paano Oh. ako? Diyan sa punto na yan, nagkaroon kami ng hindi maganda, mahabang panahon na nagtatalo talaga kami yan. Hanggat sa dumating na lang ang point na aalis na lang ako sa iyo. Aalis na lang ako, magre-resign ako, uuwi ako sa Pilipinas, tatanggapin ko ng talo ako, kahit tambak ang utang ko sa Pilipinas. 2 utang ko sa Pilipinas sa global SME, may utang ako dyan, 150,000. Sa 1 to 3, finance, may utang ako dyan na 200,000. Dinidikdik ako ng singilin. Ano nga na may babayad ko, wala man kami trabaho. Nung mag-resign ako, kinukuha ko na lang ang ticket, kaya gusto ko na lang umuwi. Di ko alam kung bakit ako iniwan ng Panginoon dito sa lugar na to, na hindi na i-provide ang $1,000 para pamasahe ko na lang ng ticket. Siguro sinabi ng Panginoon, Justin, yung mga tao na yan, huwag mo iwanan yan. Kasi ikaw lang bukod tayo nakakasagot sa employer na yan. Kaya ako nawalan ng trabaho. September 14, nag-resign na ako. Pero, sige daw, anuhin niyo nga ako. Bakit ako tatanggalin ng October 30 is nag-resign na ako? Ang hinihingi ko na nga lang yung final pay ko. Ma-entitlement ko, makuha ako. Binigay ba? Hindi naman. Hindi binigay sa akin yan. Sige daw. So Justin, witness ka, may kababayan tayo, Michelle, may kababayan tayong kasamahan nila, pinapasok ng sweldo, pumapasok ng sweldo sa bangko, wini-withdraw ng tao sa ATM yung pera at binibigay yung kalahati dun sa employer. Sobra pa sa kalahati. Para lang mapakita sa papel na kompleto yung wages niya, yung sahod niya, pero sinasamahan sa ATM, wini-withdraw. So, okay, ayan ang na-witness si Justin. Kaya si Justin po, isa po sa mga unang tumutulong po taga sa kanila dito. Sa mga nakita po taga ni Justin yung panulok. May panulok talaga dito pandarampong Alam niyo, huling kwento ko na sinamahan ko yung tao kasi pinsan ko rin yung ginagawa niya ng kalukuhan. Pinsan ng employer is pinsan ko rin. Sinabi ko sa bata, kasi mas bata sa akin, nung sabihin sa akin, Kuya, samahan mo ako mag-withdraw. Kasi ang tao na yan, ika nga sa atin is elementary lang. Hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Tapos kaya sinasama ako sa ATM machine.
Nakakalungkot lang na pag nasa ATM machine kami, natutuwa ako kay 1,120, sinasabihan ko yung bata, Utoy, maganda yung sahod mo na yan. Pag uwi mo sa Pilipinas, kasi alam ko ang baryo nila sa amin, mga mahihirap lang. Sabi ko, Utoy, magdegosyo ka sa atin. Magtayo ka kahit mini grocery lang, yung tindahan lang. Kasi hindi tayo habang buhay na dito sa abroad. Tapos, pag upo ko sa sasakyan ko, sasabihin ng tao sa akin, Kuya, hindi ito sa akin. Bakit? Pati din ang payslip mo. Pag tinignan ko sa payslip, kasi kasama ko talaga sa site, tao ko talaga siya. Sabi ko, 53 hours tayo doon. Tama naman ito, sahod mo talaga to. Bakit mo ibabalik? Hindi, kasi yun ang request ni Kuya eh. Ibalik ko to. Sabi ko, sige, para sabihin ko, ang mali ko lang, hindi ako nagpipicture kasi, kuhan eh, kumbaga, tiwala man kasi pinsan eh. Pinsan niya. Oh. Pinsan, tiwala. Ngayon, ihahatid ko sa bahay yan. Kasi ako nagdadrive, may sasakyan ako. Tapos naandun ang employer, nakaano sa gate, nakaganyan lang sa gate. Kita ko kung paano iaabot ang pera. Tapos pagbalik sa akin ng bata, tatanungin ko na, totoo ba, kayang pag ginagawa yan sa iyo? Hindi ko yan, matagal na yan. Sabi ko, kaya pala kayo hindi magpapakabayad ng mga utang nyo sa Pilipinas, kaya parang babawasan man talaga. Oh, yan, kinuntra ko yan. Kasi si Jab. Kaya away yan namin, ng employer ko. Wait lang, Jab. Jab, dahil kasi nga, we're very glad din na today, right now, we have a labor member of the parliament here in this room. Kung may tanong kayo sa kanya, if Phil, he'll be happy to answer it to you para magbigay ng context. Yes. Yeah, he's a member of the New Zealand Parliament, Phil Twyford. Phil? Yeah. Hi, sir. So if you have any questions to Phil in relations to what's happening in the migrant space here and also in the Filipino community, Michelle, she's from Rappler, and Job from ABS-CBN Bangkok. May question? For these unscrupulous employers to behave in this way, and groups like Migrante and Migrant Action Trust are also promoting certain reforms. There are three key issues, I think. One is that there's currently insufficient checking and due diligence by the Immigration Department in the New Zealand government of these employers and the agents. So that's the first thing. There need to be more checks and more resources in our government agencies who deal with this issue. The second is that migrant workers come to New Zealand and they are denied the basic rights at work that many other New Zealanders take for granted. They need to have guaranteed hours. They need to be able to earn, to sustain themselves and to do what they come to do, which is to often to send money home to their families. They need to be protected at work and their basic rights taken seriously. That's the second thing. And the third is that when things go wrong, as they'll always do from time to time, like for instance someone comes, they've invested a lot of money, they've come to another country to work, and suddenly they find themselves without a job, then what happens? They don't currently have the means to support themselves. And so they're thrown on the mercy of charities and NGOs and community networks. Now that's not good enough in a country like New Zealand. If a New Zealand worker finds themselves out of a job, they can call on income support. They're not going to go hungry. They should have a decent roof over their head. Now, as a New Zealander, I'll say it's not good enough that people are treated without dignity and without respect. And migrant workers should be entitled to the same or similar protections and rights that New Zealand workers are. And so we need to do something about that. There needs to be a decent level of support for migrant workers when they find themselves without a job and without pay. I would say that the current centre-right government in New Zealand, they expressed a great deal of concern about migrant worker exploitation before they became the government. Since they became the government, actually they've wound back the protections that were in place. So for example, there was an opportunity for a worker to apply for an exploited migrant worker visa for 6 months if they found themselves in that situation, and then to renew it for a second period of 6 months. Well, that second period's been taken off. That second option of a renewal of the visa has been taken away. So the current government's cut in half
this special protection visa that was put in place. So we've gone backwards, unfortunately. Yes, Michelle. Sir, why do you think there are challenges in pushing forward these reforms that would benefit the migrant workers? Are there pushbacks from from the conservative forces? I would imagine. Are there pushbacks in the arena where you're lobbying for these reforms? Well, I think that I don't want to pretend. New Zealand is not some kind of paradise for workers generally. We have a lot of work to do to strengthen people's rights at work across the board for all New Zealand workers. So that's the first thing. The second is I think that I don't believe the level of understanding and awareness about the current exploitation of migrant workers in New Zealand is as high as it should be. And I think a lot of New Zealanders genuinely would be appalled if they knew that our friends here were treated the way they have been, ripped off, scammed by people not only overseas but also by members of the community here in New Zealand. Money taken from them illegally, denied their rights, and forced to live in makeshift living quarters in a shipping container. People would be horrified to know that that is going on. And so we've got to get our act together in this country and treat people right and respect their rights. Michelle, can I add context? I agree with Phil. And indeed, yes, when the news was out that our dear compatriots here are living in container vans, it's becoming, I think everyone was appalled and shocked. Because me and Phil have been working in this space, in the migrant space, for so long. And I think we've seen the worst until we've seen their current condition. It's really shocking, and I haven't seen this in New Zealand before, and it saddens me the most that it's happening now. We don't want it to be normalized. That's why advocates, community groups, together with our friends in the parliament space, we are working together to push for reforms because we have to do better. And not to all migrants coming to New Zealand, but of course, if I can be selfish, to our compatriots here. We bring them here, we promise them work. They want to work here to support their families, not to destroy their lives and be in debt for the rest of their lives. You know? And we have to put people into account. If you're a migrant worker, believe it or not, Michelle, your life in New Zealand mostly will be defined on the immigration policies set up by the New Zealand authorities. Your pay, your work conditions, and your rights. It's practically set up already. So from top to bottom, we have to push for reforms. So to minimize and to avoid situations like this. That's why we're pushing in two fronts. Reforms here in New Zealand, we already called out Immigration New Zealand, and then we're also calling the Philippine government, the MWD, to do their diligence as well. But again, one more thing, Phil is correct. Many employers here failed, the Immigration New Zealand here, failed to do the due diligence to check employers if they have the capacity to provide work and a long-term work. You have to remember, if you're going to employ a migrant worker who will be debt for a big amount of money, and later on after 3 months you will just fall down and go belly up and close your company, that migrant worker's life will be destroyed already. So yeah. Go ahead, Job or Michelle. Hi, sir. That's all Sir, for me. Thank you. kailan po kaya sila maibabalik sa Philippines? Actually, okay. You have to put the mute nyo. Pakimute po yan. Okay, Lower left. Go ahead. Ayan, Yeah. hello. Yeah. Okay, so karamihan sa mga manggagawa na ito ay ang kanilang panawagan ay makuha yung mga unpaid dues sa kanila, na yung mga unpaid na wages, yung annual leave, and final pay.
Pero meron din mga manggagawa na nagnanais na rin na umuwi sa Pilipinas, no, dahil dun sa trauma. 350 na one-off na ayuda, hindi sapat. Hindi siya sapat. At budget para sa ayuda sa OFW, wag bawasan. Wag bawasan. Dagdagan, wag bawasan. Dagdagan, wag bawasan. Okay. So, Increase na, decrease. ibigay! Ayuda! Dagdagan, wag bawasan! Okay na, sana. Okay. Final Hindi pay, lang ibigay. sabihin. Okay, final pay, ibigay, ayuda, dagdagan, wag bawasan. 1, 2, Justin. Final pay! Ibigay! Ayuda! Dagdagan, wag bawasan! Dapat gawin, wag lang sabihin! Correct! Yun. Panalo. Correct! Panalo. Okay. Okay, so this is video now. Cool. 1, 2, 3. That's okay. I'm not gonna, we won't, I won't do, I won't Even do a voice over later. Ah, voice over and I'll edit